Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Napakaganda ng date, dinala ako ni Zaiden sa isang restaurant na medyo malayo sa aming bahay at umupo kami sa aming lamesa upang umorder ng pagkain. Punong-puno ang menu ng iba't ibang uri ng pagkain at halos 2 minuto lamang ang nagtagal ko sa pagbabasa nito bago magdesisyon. Matapos naming maipadala ang order, tiningnan ko ang paligid ng kainan, puno ng mahinang usapan ng iba pang mga customer at hindi ko maiwasang mapansin ang kaaya-ayang dekorasyon sa loob. Gusto mo ba dito? Malumanay na tanong ni Zaiden habang nakangiti ng kaaya-aya. Opo, napakaganda. Salamat sa pagdala sa akin. Binigay ko ang aking pasasalamat at humigop ng tubig mula sa basong nasa harap ko. Hindi ko na napigilan at naitanong ko na ang matagal ko nang iniisip. Bakit bigla ang ganitong lahat? Tingnan mo, dumating na ang pagkain. Mabilis niyang pinalitan ang paksa ng hindi gaanong maayos, ngunit hindi ko ito pinansin dahil naroon na sa mesa ang mga pinggan ng masasarap na pagkain na naghihintay na namnamin ko. Parang nasa langit ako. Napakasarap ng pagkain na halos wala akong tamang salita upang ilarawan ang lasa ng tanungin ako ni Zaiden kung ano ang iniisip ko tungkol sa pagkain. Talagang kamangha-mangha ito. Masayang kinakain ang pagkain habang nakapikit ang mga mata upang mas makonsentrate ang panlasa nang maramdaman kong may humipo sa gilid ng aking labi. Napasinghap ako ng bahagya at binuksan ang mga mata upang makita si Zaiden na malapit sa aking mukha, may hawak na napkin at dahan-dahang pinupunasan ang aking labi. Namula agad ang aking mga pisngi. May konting saw sa labi mo, mahinang sabi niya habang umupo ng maayos sa upuan, iniiwas ang tingin at humigop ng tubig. Salamat po, sagot ko ng medyo kinakabahan at hindi ko alam kung ano pa ang dapat kong sabihin. Nagpatuloy ang aming hapunan na maihalong mga walang kahulugang usapan matapos ang munting insidente na iyon at natapos namin ang masarap na 3-course meal bago bumalik sa kotse pauwi. 5 minuto na lamang bago mag-alas 9:30 ng gabi, kaya marami pa kaming oras upang dahan-dahang bumalik. Dumating kami sa aking bahay sa loob ng 15 minuto at bumaba kami sa kotse, sabay-sabay na naglakad patungo sa pintuan ng aking bahay. Salamat sa gabing ito. Nag-enjoy talaga ako. Sabi ko, pinipilit na hindi maging pulang-pula sa hiya. Walang anuman. Natutuwa akong nagustuhan mo. Sabi niya habang hinaplos ang kanyang buhok at kinuskos ang batok. Ganoon din si Bran kapag kinakabahan. Itigil mo na yung pag-iisip, Sarah. Yung tanong mo kanina sa restaurant. Mukhang nahihirapan siyang hanapin ang tamang salita o lakasan ang loob. Marahil ay ang una niyang, gusto kita. Ano? Hindi ako makapaniwala. Labis akong nagulat. Medyo gusto kita, Sarah, at matagal ko na itong nararamdaman. Tumingin siya sa aking mga mata at alam kong hindi siya nagbibiro. Bakit? Talaga? Ito lang ba ang masasabi ko nang biglang nag-confess ng nararamdaman si Zaiden? Bakit kaya ako ang tanga? Hindi ko lang alam. Basta nararamdaman ko lang, nagkibit balikat lang si Zaiden, hindi inaalis ang kanyang tingin sa akin. Gusto ko lang malaman kung pareho ba ang nararamdaman mo. Hindi ko pa alam, Zaiden, ang biglaan nito para sa akin. Maaari mo ba akong bigyan ng oras? Sasabihin ko sa'yo kapag naintindihan ko na ang sarili kong damdamin. Okay, sige, maglaan ka ng oras. Pasensya na kung biglaan ito. Humingi siya ng tawad, halatang may bahagyang guilt, ngunit hindi maitago ang pagpapahalaga sa sarili niya nang sa wakas ay sinabi niya ang gusto niya sa akin. Sana hindi nito sirain ang anumang samahan natin. Huwag kang mag-alala, hindi naman. Umiti ako habang inuugoy ang aking mga kamay sa harap ko. May isa pa akong kahilingan. Sana hindi ito halik. Hindi pa ako handa na mawala ang aking unang halik nang hindi ko patiyak ang damdamin ko. Ano iyon? Sana hindi ito halik. Sana hindi ito halik. Sana hindi ito halik. Huwag kang magpanik, hindi ito halik. Tumawa si Zaiden na nagdulot sa akin ng pamumula at ilang tingin sa ibang direksyon. Sabihin mo na. Sobrang curiosity ko na.
Sabi ko nang may halong kaba. Sige, sige, okay lang ba kung dalhin pa kita sa mas maraming date hanggang sa maayos mo ang damdamin mo? Tanong niya, ikalawang beses akong nabigla. Para maipabagsak mo ako kung nag-aalangan ang puso ko. Ngumingiti akong biro. Pwede rin naman sabihin ganoon, sagot niya, sabay ngiti nang may kilabot sa puso ko. Ang ngiting iyon para bang tumama sa puso ko. Pumikit ako at iniwas ang tingin sa pamumula. Sige, ayos lang. Ang sagot ko ay nagpasaya sa kanya ng labis at ramdam ko ang positibong aura na lumalabas mula sa kanya. Ang ngisi niya ay biglang naging cute at malawak ng ngiti. Nagawa ba niyang magbago mula demonyo hanggang anghel sa loob ng 1 segundo? Parang bipolar siya. Dapat ba akong pumasok na? Masakit na ang mga paa ko at hinahangad ko ang komportableng pagtulog sa ilalim ng mainit na kumot. Opo, pasensya na kung pinatagal kita. Lumayo si Zayden mula sa harap ng aking pintuan, kumaway ako bago pumasok at isara ang pinto sa likod ko. Narinig ko ang kotse niyang umalis. Bago 10:00 pa lang niya pinauwi. Kahanghanga. Napahinto ako nang marinig ang boses ni Papa. Umiti ako at nagpatuloy sa paglakad patungo sa aking kwarto. Pagkatapos magbihis ng pajama at magsipilyo, binuksan ko ang pintuan at nakita si Mama na naglalakad-lakad sa loob ng kwarto nang may inaasahang ekspresyon. Biglang nilingon niya ako nang makita ako mula sa banyo. Gusto ko ng detalyado. Ay naku, Mama. Sunod-sunod na mensahe ang gumising sa akin mula sa aking messenger. Bran, gising ka na ba? Pakiusap, sabihin gising ka na. Hello. Sara, Bran, anong nangyayari? 2:00 na ng umaga. Ano ba ang gusto mo? Bran, hindi ako makatulog. Sara, pakiusap, ipaalala mo sa akin kung bakit ko kailangan pang pakialaman ito. Bran, natutulog ka ba? Sara, hindi, sumisid ako sa kalangitan para magbago ng karanasan. Bran, hintayin mo, seryoso. Sara, seryoso naman, natutulog ako. Bran, sige, pasensya na. Maaari kang matulog muli kung gusto mo. Sara, hindi mo pwedeng basta sabihin sa akin na matulog na lang. Sige, anong gusto mo sabihin? Bran, wala naman, naiinip lang ako. Sara, Diyos ko, gagahasin kita sa galit ko sa iyo sa paggising ko sa akin. Bran, hey, walang karahasan. Sara, ayos na, sabihin mo na nga ang gusto mong sabihin dahil hindi na ako makatulog. Bran, pwede ba akong pumunta sa iyo? Sara, hindi. Bran, pakiusap pwede. Sara, hindi. Bran, pakiusap na may cherry pa sa ibabaw. Sara, hanggang dito na ang hindi. Bran, sige na, pupunta na ako. Sara, wag. Bran, buksan mo ang bintana. Sara, ano? Bran, buksan mo na ang bintana, napakalamig dito. Agad kong nilapitan ang bintana at binuksan ng kalahati at tumingin pababa upang makita si Bran na nakatayo sa ibaba nito na may ngiting malapad. Ipinikit ko ang mga mata at binuksan ang bintana ng buo upang makapasok siya. Naghanda siya ng hagdan na karaniwang itinatago sa aming storage room sa bakuran. Talaga, Bran? Sumilip sa kwarto ng isang babae ng 2:00 ng umaga. Pabulong kong sigaw habang pumasok siya ng walang kahirap-hirap. Girl mo ka, kaya walang problema. Sabi niya nang napakakalma at agad na tumalon sa aking kama. Tumakbo ang dugo sa aking pisngi nang marinig ang kanyang sinabi, ngunit pinilit kong huwag ipakita. Hindi ako girl mo. Humiga ako sa kama, nakatingala sa kisame habang siya ay ganoon din. Sinabi mo na ba ang oo kay Zayden? Tumingin siya sa akin ng seryoso habang inilalagay ang isang kamay sa ilalim ng kanyang ulo at ang isa sa tiyan. Opo sa ano? Alam ko, nag-confess siya ng nararamdaman niya sa iyo, Sara. Paano mo naman nalaman iyon? Pinikit ko ang mata kay Bran ng may bahagyang pagdududa. Ipinagtapat sa akin ng mama mo nang tawagan ko siya upang alamin kung nasa bahay ka. Salamat, Mama. Mental facepalm ang ginawa ko sa sarili ko. Hindi mo pa rin nasasagot ang tanong ko. Ano ang sagot mo? Tanong ni Bran, halatang napapainip na. Hindi ba sinabi sa'yo ng nanay ko iyon? Biro ko. Sagutin mo ang tanong. Biglang tumaas ang kanyang boses, na ikinagulat ko, tanda na hindi siya nasa mood para magbiro. Tuwing ganito, nakaka-shiver sa akin. Ngunit higit sa lahat, masakit. Hindi ko alam bakit pero masakit talaga.
Sabi ko, iisipin ko muna at sasabihin ko sa kanya, kapag sigurado na ako sa nararamdaman ko, nilabas ko ang isang maliit na ungol, nanginginig ang tinig sa bawat salita. Mabuti. Medyo nag-aalala ako baka gumawa ka ng hanga na desisyon at huwag mo akong kausapin ng ganun. Pinuputol ko siya ng mahigpit. Ano, naguluhan si Bran. Umupo ako ng tuwid sa kama habang ang lalaki sa kama, na naguguluhan kung ano ang mali, ay biglang umupo rin. Huwag mong kausapin ako na parang pinakabobo sa mundo ako at huwag mong itaas ang boses sa akin. Ayaw ko niyan. Ang tinig ko ay matigas at malamig, eksaktong gusto ko. Sarah, pasensya na. Nakababa ang ulo ni Bran, mahina ang pagbulong. Nagiging sobrang protective lang ako sa iyo, kasi maliban kay Papa, ikaw lang ang mayroon ako. Alam mo naman iyon. Nako, ang sama ng pakiramdam ko ngayon. Sobra ba akong nag-overreact? Opo, alam ko. Pasensya na sa overreaction ko. Hinaplos ko ang kanyang likod at niyakap niya ako ng mahigpit sa isang beer hug. At hindi mo ba bibisita sa kanya? Malapit na ang kaarawan niya. Naalala ko bigla at humila sa yakap. Opo, bibisita ako. Gusto mo bang samahan mo ako? Mas mauna ka na. Matagal mo nang hindi siya nakikita at siguradong gusto mo ng oras mag-isa. Sasamahan kita makalipas ang ilang oras. Pinisil ko ang kanyang kamay na hawak ko na mula sa hindi ko alam kailan. Salamat sa pag-unawa, Sarah. Napakaswerte ko na ikaw ang kaibigan ko. Umiti si Bran sa akin. Hindi ito smirk o biro ng ngiti, kundi tunay na ngiti na puno ng emosyon. Tila natunaw ang puso ko sa nakita kong iyon. Nagiging emosyonal siya tuwing pinag-uusapan namin siya. Sigurado akong miss na niya. Tumingin ako sa orasan sa pader sa likod ng headboard ng aking kama at nakita kong halos 3:00 na ng umaga. Bran, gabi na. O baka umaga na? Dapat umuwi ka na. Paalala ko sa aking matalik na kaibigan na abala sa paghawak ng aking mga daliri. Hindi. Gusto ko pang manatili. Magwawala si Papa sa'yo, tanga. Bukod dito, hindi kita papayagang matulog sa kama ko. Magte-text ako sa Papa ko, maintindihan niya. At sa kama, matutulog na lang ako sa iyo. Okay, gayon parang mali na talaga ang tunog noon. Biglang niyakap ni Bran ang aking baywang ng mahigpit, idinilat ang ulo sa aking dibdib. Agad na kumabog ang puso ko at siguradong napapula na ako. Dapat kang magpatingin sa doktor. Tumitibok ng mabilis ang puso mo. Ang batang nakayakap sa akin ay nagsalita ng cute at parang bata. Idinagdag niya ang bigat niya sa akin, kaya nahulog ako sa kama, nakahiga sa likod. Bran, pakawalan mo ako. Nasasakal ako. Nagloko ako. Ang pagpapalaya sa kanya ang huling bagay na gusto kong gawin sa ngayon. Wow, Sarah, nagsisinungaling ka pa ngayon? Ano bang nangyari sa'yo? Hindi gumalaw si Bran, sa halip pinatibay ang kanyang pagkakayakap sa akin. Alam kong wala akong magagawa para mapalayang siya, kaya sumuko na ako sa pagtatangka. Habang nakatingala sa kisame at iniisip ang iba't ibang bagay na pumapasok sa isip ko, hindi sinasadyang hinaplos ko ang buhok ni Bran. Bumalik ako sa realidad ng bahagyang gumalaw siya at niyakap pa ng mahigpit. Doon ko napagtanto na nasa buhok niya ang aking mga kamay. Agad ko itong inalis. Huwag mong itigil. Ang sarap ng pakiramdam. Sabi niya at naramdaman ko ang hininga niya sa aking tiyan na natakpan ng pang-itaas na suot ko. Namula uli ako. Umiti sa sarili, bumalik ang aking mga kamay sa kanyang buhok at hinaplos ito ng dahan-dahan habang pinipikit ang mata. Siguro nakatulog na ako habang ginagawa iyon. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang emosyonal na tensyon sa pagitan ni Sarah at Bran habang sinusubukan niyang intindihin ang sarili niyang damdamin. Kasabay nito, maaaring magkaroon ng komplikasyon sa relasyon niya kay Xaiden na magdudulot ng karagdagang pagkalito sa kanyang puso. Kaya abangan natin